Sa pagja-junk shop nga mga kabubog ay kanya-kanya ng linya, no? Minsan ang binibili ay karton lang, minsan ang binibili ay purong buti lang, minsan purong baka lang. Sa pagkakataong ito, humahako tayo dito sa isang junk shop na ang binibili ay buti lang at saka bubog at yung mga 1.5 na pinaglalagyan ng mantika, ano. So yung iba binibili nila yung bubog na binibili nila dyan sa junk shop na yan, doon sa mga nagbebenta sa kanila ng buti, ano. Tapos yung ibang bubog ay yung mga nabasag sa kanilang mga hinuhugasan, yung mga na-reject sa kanilang hugasan. Kaya nakakaipon sila ng pagkarami-raming bubog dito. Sa pagkakataong ito mga kabubog ay hahakot kami dito, ano. At ang dami ng naipon niyang bubog, ano. Akala ko ay kakaunti lamang. Subalit hindi kakayanin dahil napakarami niya ring tambak na 4, ano, halos nasa 80 na rin yan. Kaya ang mangyayari dyan ay magdadalawang biyahe kami dahil hindi namin kakayanin. Yun nga, sabi ko nga, kanya-kanyang linya. Ang linya nitong aming hinahakutan ay buti lamang, ano. Buti lamang ang kanilang binibili. Yan ang kanilang linya. Hindi sila bumibili ng ibang kalakal. Kaya naman sa mga gustong magsimula dyan, pag-isipan nyong mabuti kung ano ang gusto nyong linyahin. Na sa tingin nyo ay hindi kayo malilitaw at hindi kayo basta-basta magkakamali at basta-basta malulugi. Ano? Manong simulan nyo muna kung ano ang marami sa inyo. Tulad nung isang nag-comment dito sa atin, siya ay may katayan ng kotse. Kaya sabi ko sa kanya, simulan niya muna sa pamimili ng bakal, mga yero, tapalodo at metal. Para hindi siya malito habang inaaral niya, ano? Hindi siya magkamali. So habang tumatagal yan, halimbawa itong junk shop na to, pwede niyang samahan niya ng bakal na pagka kabisado niya ng bakal, ano. So sa pagkakataong ito ay hindi nga natin kinaya, ano, at ayan, sa bubog pa lang ay halos isang load na. Kaya ang ginawa natin ay iniuwi muna natin yung kuha na yan, yung mga karga natin, dahil ito nga yung babalikan natin, napakaraming 4 kantos. At pagbalik nga natin, pinababa agad natin ng mabilisan at mabilis din nating ipinakarga yung mga bakal na yan. Halos mag-aalas 4 na ng hapon yan, ano. Kaya paspas kaming dalawa dyan sa pagkakarga ng kuha na yan, pagkakarga ng bakal na yan. Ayan, halos puno nga tayo dyan mga kabubog. Ang maganda dito sa ating delivery ng bakal ay malapit lang din to sa delivery ng ng buti. Kaya diretso na kaagad tayo. At ang maganda pa dyan sa delivery ng ating bakal na yan, eh talagang bakal lang ang linya nila at napakarami nilang tauhan ng mga tumutulong sa atin, no. Hindi na natin kailangan tumulong pagbaba, maging ng ating pahinante. Hindi na kailangan tumulong dahil sila na ang bahalang magbaba na yan, no? At ang maganda pa diyan mga kabubog sa delivery na yan, 24 oras yan, ano. Kahit gabi ka mag-deliver diyan, hindi katulad ng ibang mga deliveran magbubukas alas 7 o kaya 8:30. Napakaraming sayang na oras diyan, kahit may break time, tuloy lang sila. At ito nga, nakabalik na kami doon sa aming hahakutan uli. Halos na magdidilim na yan. Sigurado nga abutin na kami ng dilim diyan sa pagkakataong ito. Dahil dalawa lang kaming magkakarga niyan. Ay hindi pala, nagpatulong pala ako diyan doon sa isang boy, ano, at binigyan na lang natin ng pangmerienda. Bali 3 kami nagkarga niyan, no. At talagang inabot na nga kami ng dilim diyan mga kabubog, ano. Halos 80 sako yan. Ano, talagang ayan, oh, nandiyan pa rin kami. Ayan, oh. Madilim na mga kabubog. At tutuldahan na nga namin yan. Ay hindi na pala namin yan tinuldahan, ano. Tinalian na lang namin dahil wala na namang mahigpit masyado ngayon sa highway, ano. Gabi na. Halos alas 7 na ng gabi yan kami natapos, ano. At nakauwi yata kami ay alas 8 na ng gabi. Pero pag uwi namin mga kabubog, hindi pa rin kami nasiyahan, ano. At talagang itong aking bataan makulit. Ibaba na natin yan. Hindi ko maintindihan dito sa aking bataan, parang iniintay niya na ako ang sumuko sa kanya, ano. Tapos tinatanong niya pa ako kung anong vitamins daw ang iniinom ko, bakit hindi ako